Philemon Chapter 1. Dear Philemon, kamusta ka, mahal naming kaibigan at co-worker? Si Paul to, nakakulong ako alang-alang kay Christ Jesus. Galing din ito sa kapatid nating si Timothy. Para din to sa church na nagmimit sa bahay mo, pati na rin sa kapatid namin na si Afia at kay Archippus na kagaya naming sundalo ni Christ. Sana nararanasan niyo ang kagandahang loob na galing sa Diyos na Tatay natin at sa Panginoon natin si Jesus Christ. Maging panatag sana ang puso at isipan niyo. Ang pagmamahal at faith ni Philemon. Philemon, every time na naaalala kita sa mga prayers ko, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Nabalitaan ko kasi ang pagmamahal mo sa lahat ng mga taong pinili ng Diyos at ang faith mo sa Panginoong Jesus. Pinagpipray ko na makatulong yung pagsasama-sama natin sa iisang faith para mas maintindihan pa ng lahat ang mga blessing na meron tayo kasi united tayo kay Christ. Kapatid, sobrang saya ko at na-encourage ako dahil sa pagmamahal mo kasi napasaya mo ang lahat ng mga pinili ng Diyos. Ang pakiusap para kay Onesimus. Kaya nga, since kapatid kita kay Christ, pwede sana kitang utusan kung ano ang dapat gawin. Pero dahil mahal kita, makikiusap na lang ako sa iyo. Gagawin ko ito kahit na ako si Paul, isang representative ni Christ Jesus, at ngayon ay nakakulong din dahil sa Kanya. Nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus. Nung nasa kulungan ako, pinakilala ko sa Kanya si Christ. Kaya naging anak ko siya at naging spiritual father niya ako. Dati, wala siyang silbi sa iyo. Pero ngayon, malaking tulong siya sa iyo at sa akin. Sobrang lungkot ko ngayon na pababalikin ko sa iyo si Onesimus. Gusto ko sana siya mag-stay dito kasama ko para matulungan niya ako habang nakakulong ako alang-alang sa gospel. Pag ganun, para mo na rin nagawa yung mga bagay na gagawin mo sana kung nandito ka. Pero ayokong pilitin ka na tulungan ako. Instead, gusto kong tulungan mo ako kasi gusto mo talaga. Kaya wala akong gagawin na hindi ka pumapayag. Siguro, kaya nalayo sa iyo si Onesimus ng sandali para pagbalik niya, makasama mo na siya habang buhay. At ngayon, hindi na lang siya basta alipin. Isa na siyang kapatid na minamahal kay Christ. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo bilang isang alipin at kapatid sa Panginoon. Kaya kung tinuturing mo akong co-worker, tanggapin mo siya kung paano mo ako tatanggapin. Kung may nagawa man siyang mali o may utang siya sa iyo, ako na lang ang singilin mo. Ako si Paul at ako mismo ang nagsusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Pero hindi na kita i-remind na utang mo sa akin ang buhay mo. Gawin mo to para sa akin. Alang-alang sa Panginoon. Di ba? Magkapatid tayo kay Christ. Gawin mo ito para sa ikasasaya ko. Sure ako na susundin mo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito. At alam kong sobra pa doon ang gagawin mo. May request pa ako. Ipag-ready mo ako ng matutuluyan. Kasi umaasa ako na sasagutin ng Diyos ang mga prayers niyong lahat na makabalik ako sa inyo. Mga huling greetings. Kumusta daw, sabi ni Epapras. Kasama ko siyang nakakulong dahil sumusunod din siya kay Christ Jesus. Kumusta din daw, sabi ni Mark, Aristarchus, Demas at Luke
ng mga co-workers ko. Sana na-experience nyo ang sobrang kabaitan ng Panginoon natin si Jesus Christ.